Sana mga umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa all over the world, lalo na sa mga fans natin dyan sa Pinay po at sa mga iba pang nanonood ng ating updates. Ito na naman tayo guys, ito na naman tayo, Kimpaw updates. Okay guys, okay. Dito po guys, ang sarap sa pakiramdam guys na naging okay ng Kimpaw sa ngayon dahil nagkaroon ng sakit si Paolo Avellino guys, may ubo po siya sa ngayon at medyo mahirap yung kanyang pinagdaanan dahil sobrang lamig kasi sa panahon na ngayon eh. Alam naman natin yan. Hindi lang po yan dahil gusto talaga ngayon na may mga trangkaso, sipuan sa hawbog. Ayan dito guys, si Kim Chiu po ang nag-alaga kay Paolo Avellino habang siya po ay may dinaramdam na kung saan ay masakit yung kanyang katawan. At yan po ay ibahagi natin dahil hindi lahat ng kasiyahan ay ibinibahagi natin guys. Ito tayo guys ha. Sobrang supportive talaga ni Kim Chiu at sobrang maalaga kay Paolo Avellino. Ayon dito sa ating legit na sources dahil si Kim Chiu po at saka si Paolo Avellino ay alagang-alaga sila sa isa't isa. Dito po natin makikita na sobrang bait nila at saka sobrang masigasig po sila sa isa't isa. Kaya nga po maraming nagsasabi na yung sinayang ni si Yen Lim ay napunta kay Paolo Avellino at hindi lang po yan. Marami din dito mga sikat na vlogger po ang nag-aabang sa kanila kung ano naman yung kanilang bagong eksena. Ngayon guys, ayon dito sa management na daw na kaibigan ng mga fan natin, mga legit na sources natin guys ay may binubuo na naman na project ang Kimpaw sa ngayon at may magandang project or kaya may magandang movie na pinapalabas. Ipapalabas pa lang pala guys dahil nakita daw kasi nila yung growing and fastest growing ng Kimpaw ay sobrang galing daw nilang talaga. Parang kumbaga yung development process ng kanilang skills ay mas lalong gumaling pa daw sila. Yan yung ayon dito sa ating legit sources. Pero yung mga pan po dyan guys, yung mga kapwa po nilang artista is dahil Pasko ngayon guys ay iniisip nila na dapat mas marami silang project kumpara sa kanila ay ayon dito sa ating legit na sources parang iniba na daw nila yung mga taktika nila guys dahil instead na naiinggit daw sila kay Kim Chiu ay parang ang kinakausap na daw nila ngayon guys is yung mga management nila na kung saan ay dapat willing daw sila din na magpaubaya ba or bigyan sila ng mga project. Gaya po ng mga actress na kung saan po ay may clue tayo, letter B. Itong si ang actress na po guys na letter B ay marami na pala itong mga lalaki o mga boycott ba yung mga fans sa kanya, naliling sa kanya kaso nga lang parang ang pabor niya daw kasi sa kanyang sarili ay gusto niya na makuha niya si Paolo Avellino kahit na lang daw sana sa role or bigyan ng isang project. Ito po guys, panoorin po natin yung balita dito sa isang content creator na Chika Marites po. Si Chika Marites ang kanyang pangalan. Ay panoorin po natin ito dahil ito po ay nagla-live show po siya sa kanyang mga ginagawa. Eto guys, pasok ang video. Okay, video po tayo, reaction video po natin about sa nangyari kay Paolo Avellino sa ngayon. Ito guys alam nyo guys, hangatan ako sa Kimpaw sa ngayon dahil sobrang sweet nila. Kitang-kita naman natin sa kanilang mga galawan na ubod ang sweet nila. Sa higit sa lahat po guys is marami na po mga netizen ang umaaligid sa kanila. Hindi lamang po netizen guys, kundi mas dumarami na din po yung kanilang mga fans. Higit sa lahat ay napamahal na din kasi ang Kimpaw. Ito guys yung atin lang dito, yung reaction video natin po dito. Bigay lang po ako ng reaction. Ito po ay sarili kong opinion po ito. May isang actress po tayo guys na letter B po yung kisa ng kanyang pangalan na kung saan po ay parang gusto daw niya na maging male leading lady daw niya si Paolo Avellino sa kanyang project na kung saan ay sana mabigyan daw siya ng project. Ayon naman dito, sabi daw ni letter B na yung actress ay kapag lumapit daw siya kay Paolo Avellino, makikita daw nila na
kung ano, makikita daw niya kung gaano kagaling si Paolo Avellino ng Marte. Kung gaano daw siya kasipag or kung paano daw siya magtrabaho. Yun po yung kanyang sinasabi dito na parang kumbaga tina-challenge niya po si Paolo Avellino na yung pag-arte ni Paolo Avellino ay parang hindi pa siya contento. Parang gano'n. Ang feeling niya kasi pag lumapit daw siya kay Paolo Avellino ay mas lalo siyang sisikat. Pero sa isang God guys na yung mas lalo siyang sisikat ay parang yung challenge niya kasi kay Paolo Avellino is parang kakaiba. Parang may sakit na loob. Parang may inggit na hindi mo maiintindihan yung kainggitan. Ang dami, ito pa ang sabi ni yang press na si Miss Bia na si Paolo Avellino daw ay pihikan daw sa babae. Pero kahit daw siya pihikan sa babae, may mga ex din pala ito na naggaganon ba. Kaya sabi daw ng ex niya kay Sito, nakuusap daw ni actress na B na si Paolo Avellino sa kwan lang yun, sa Sokmed, nakikita mo na mahihain. Pero sa personal yan, hindi yan mahihain. Wala nga yung hiyain. Yun lang yung sabi dito. Kasi nga, alam mo na nasa business sila or nasa showbiz sila. Yun yung palagi nilang iniisip dito. So, ito naman si actress na si Letter B. Halos daw sinusuka na ng mga kaibigan nila. Kasi nga daw, ang ginagawa na lang daw niya is nagpapacute or naghahanap ng boylet na kung saan ay yung sino yung okay, bakante, yun na daw yung kanyang. Parang kumbaga is, wala na siyang pinipili. Kaya tinawag pa niya po na si Paolo Avellino daw yung kanyang crush. Hinahangaan daw niya si Paolo Avellino. Pero ang paghanga naman ni actress na ito ay may halong inggit. Kaya, sana naman magkaroon siya ng sarili niyang tambalan ba? Sana naman wag naman niyang gawin na laruan si Paolo Avellino. At sana naman wag siya manggulo ng club team. Kasi ang tambalan naman ng Team Pau is halos alam naman natin na ito yung pinakamaganda. Kaya isipin natin dito guys na kasi ang tambalan ng Team Pau ay solid mga yan. At hindi basta-basta lang. Kaya isipin naman sana niya na huwag na siyang manggulo ba. Para kasing ginugulo niya daw kasi yung tambalan eh. Tsaka ang sinasabi pa daw niya daw sa mga kasama niya or sa mga friends niya ba na very close sa kanya is parang talagang kita mo yung kainggitan niya dahil bakit palagi na lang daw sila Kim Chiu at si Paolo Avellino ang binibigyan ng mga management ng mga project samantala sila daw po ay humihingi daw sa management. Ano kaya sa tingin ninyo yung nakita ng management sa Kim Pao na wala sa kanya? Kasi ang nakikita naman ng mga iba dito guys is kainggitan niya. Ang performance kasi ng mga Kim Pao guys ay hindi basta-basta. Kita naman natin dito na sila po ay ginawa talaga nila ang kanilang makakaya dahil ipakita po nila sa kanilang fans na sila po ay hindi nagsasayang or di kaya ay deserving po sila sa mga fans po nila. Yun po yung simbolo dito guys na kahit gaano kahirap yung kanilang sitwasyon, kahit gaano pambabas nila, ay patuloy pa rin po sila na dumarami yung kanilang blessing. Kaya nga po guys, itong si actress na to guys, is matagal na pala itong may inggit sa Kim Pao. Dahil may collab team ito eh. May collab team ito. Pero yung collab team niya kasi is parang hindi masyadong maputok, hindi kagaya ng Kim Pao na may pangalan na kagad. Pero yung love team niya kasi ito is parang hindi siya, dun sa collab team niya, parang hindi siya kontento. Parang iniisip niya na may kulang dun sa collab team niya. Kaya hindi sila daw sumisikat. Kasi yung collab team niya kasi is dancer at singer. At hindi naman ito yung gumagawa ng teleserye ba. Kasi ang hinahanap daw ng younger na actress na ito is yung singer, dancer, at saka may skill sa pag-arte. Pero yung collab team niya, wala kasing pag-skill. May skill siguro naman sa pag-arte yung collab team niya. Kaso nga lang kasi, parang hindi masyadong bihasa. Nang kukulangan kasi itong si actress na to.
Kaya ang sinisisi niya po ay yung mga management nila kung bakit pinarehas daw dun sa kanya yung collab team niya na hindi naman daw talaga perfect or hindi naman daw talaga solid yung collab team niya sa kanya. Marami din dito guys ang nagsasabi na sobrang inggit niya at sinisiraan pa daw niya si Kim Chiu sa kanya mga kaibigan dahil ang sabi daw niya kay Kim Chiu is sobra naman yung pagpapayat ni Kim Chiu at hindi na daw nababagay kay Kim Chiu yung payat. Ang dami nga kumuha kay Kim Chiu na endorsement. Ang dami nga. Sobrang dami ng endorsement ni Kim Chiu. Sipin mo to yung mga endorsement ni Kim Chiu guys. Halos yung kalendar na Tanduay, kinuha si Kim Chiu. Dahil alam nila na sobrang sikat si Kim Chiu. At hindi lang po yan guys. Alam nila na hindi na matatanggihan ni Kim Chiu sila dahil si Kim Chiu po ay hindi naman tumatanggihan as long as pag politiko ka lang. Yun lang kasi. Pero ito guys, isipin natin to ha. Si actress na di daw ay nung nakita daw na nakakalendar daw si Kim Chiu, ay ginawang kalendar o pina-endorso daw ng Tanduay, kwan ba? Yun, alam niya na. Hindi na natin banggitin. Ay, sinabi daw niya sa mga kasama niya na lahat daw ng mga damit ni Kim Chiu ay kailangan daw lagyan ng mga pin. Dahil sobrang payat daw siya at hindi na daw siya nababagay sa mga damit na medyo maluwag ba. Isipin mo ba naman yan guys? Sabihin mo sa mga kaibigan mo na ganon, samantala wala namang ginagawa si Kim Chiu sa'yo. It's quite very obvious na ikaw ay pinaparatangan mo si Kim Chiu sa mga bagay na wala naman kinalaman si Kim Chiu lang. It's quite very obvious. Saka kung isipin natin guys na ito ay pan sa kanila. Ito ay hindi nababagay sa kanila. Yun po ay sinasabi ng mga iba na halos lahat po dito ay dapat wag magsalita si actress na gano'n kay Kim Chiu dahil hindi naman niya alam kung ano yung kadahilan ng bakit siya sumisexy. Alam niyo guys, pati yung katawan ni Kim Chiu pinapakialaman niya. Kasi sobrang inggit niya at saka sabi niya flat daw si Kim Chiu. Ang shape daw ng katawan ni Kim Chiu guys is a flat. Ibig sabihin nun guys is pati daw puwet niya flat. Wala pa daw. Wala mo na. Yun guys. Kung ikaw yung matinaw tao, bakit kailangan mong sabihin yan at bakit kailangan mong magsabi ng mga comparison ba sa kapwa mong artista? Sa tingin mo ay yung ginagawa mong comparison sa kapwa mong artista ay nakakabilib sa kanila? Hindi. Nakakasira yan guys kung tutusin natin kasi ang pagsira mo sa kapwa mong artista ay nakaka-disrespect. Kaya nga po, galit na galit yung mga fans ni Kim Chiu dito sa kay yung actress na si B. Dahil ang dami niya nang sinira ito. Pati nga yung mga tambalan ng pinakamalakas noon ay sinira niya. Pati ako guys, kung ako naman yung nasa sitwasyon guys, kasi hindi ko na kailangan siraan yung kapwa kong artista eh. Kasi kumikita ka naman. Parehas lang naman kayo na ganyan din yung kapangangatawan. At isipin mo na nanggaling ka din sa mga ganyan na fans. Kaya wala siyang ka-project-project ito dahil ang ginagawa niya po ay paninira lamang. Maraming mga netizen po ang naaawa kay Kim Chiu dahil sa kanyang mga kabaluktukan na pinagsasabi. Yung comparison na hindi naman maganda. Okay lang yung mag-comment ka. Pero doesn't mean naman na porque nag-comment ka at okay na yun, ay mag-comment ka ng napaka-negatibo sa lahat. Isipin mo din na may mga tao din na may mga tao din na yung masasaktan sa mga pinagsasabi mo at may mga tao din na sinasabi na masyado ng sobra yung pinagsasabi mo. Pati sa mga sokmet guys. Sa mga sokmet nito guys is may cryptic post to. Yung actress na to may cryptic post na kung saan po ay puro patama. May isang management nga po guys na nagsabi sa kanya na iwasan niya na yung gumawa ng mga post na hindi naman nababagay na sang-ayon sa kanyang kagustuhan ba. Or di kaya yung paninira lang sa kapwa niyang artista. Iwasan niya daw yun. Ayon dito sa ating sources ay iwasan niya dahil hindi naman ito nakakabubuti or ito ay nagdudulot ng hindi maganda sa kanyang kapwa. Kaya
Pag-share ninyo ito ang reaction video ko dahil marami po kayong matutunan sa akin. At ito lamang pong aking video. Maraming salamat, guys. Pag-share naman po. Okay, napanood nyo naman po yung reaction video ni Chika Marites at ito po ay napakagandang comment niya, reaction niya at hanggang dito na lang po yung ating content. Maraming salamat at God bless po sa ating lahat.